Kabanata 5001, hindi pa. Umiling si Teresa at sinabing, ang aming mga scout ay naghahanap sa buong 10 distrito ng Endlos, ngunit walang palatandaan ng Taran. Napabuntong hininga si Zayden. Hindi ko siya matrace kahit sa Endlos Heart. Ang kanyang cultivation rank ay nagpapahirap sa amin na mahanap siya kapag siya ay nagtatago. Hindi mapakali si Zayden hanggat nananatiling buhay si Taran. Gayunpaman, napakahirap na hanapin si Taran. Sa ngayon, ang tanging magagawa lamang ni Zayden ay ang patuloy na paglilinang ng walang pagod, palakasin ang kanyang sariling lakas upang mapanatili ang kanyang posisyon. Whoosh! Sa sandaling ito, sa labas ng Doom's Mount Chaos, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit, na bumubuo ng isang babaeng nakasuot ng itim na gown. Siya ay may mahaba, itim na buhok at isang pambihirang aura na may bakas ng pagiging aloof sa kanyang ekspresyon. Sino ito? Naglakas loob siyang mapunta sa labas ng bakana ng Mount Chaos. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Ito si Thea Callahan mula sa Human Universe, ang matron ng human race, at asawa rin ni James Caden. Napukaw ang atensyon ng maraming buhay na nilalang sa paligid nang makita si Thea sa labas ng pasukan. Nagtataka, ang ilan sa mga nakababatang nilalang ay nagtanong, sino si James Caden? Si James ay hindi lamang isang bayani kundi isa ring alamat. Ang kanyang buhay ay puno ng mga epikong kwento. Gayunpaman, ang mga alamat na ito ay ipinasa lamang sa human race at ilang sinaunang sekta. Ang mga buhay na nilalang na ipinanganak pagkatapos ng kamatayan ni James ay halos walang alam tungkol sa kanya. Ito ay dahil sinadyang pigilan ni Zayden ang impormasyong ito gamit ang Endless Heart pagkatapos maging Endless Lord. Maging ang maraming buhay na nilalang sa Chaos District ay hindi alam na ang isang malaking labanan ay minsan nang sumiklab doon, na sa huli ay humantong sa pagkawasak nito. Si James ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse. Sa Chaos District, nakipag-away siya kay Mephisto Zelkart habang siya ay nasa initial stage ng Chaos Elemental rank. Sa huli, nakakuha siya ng karangalan sa pagkatalo. Ang mas matandang powerhouse ay nagbahagi ng mga kwento tungkol kay James. Nang dumating si Thea sa pasukan ng Doom Race, naramdaman niya ang napakalaking providence ng Dooms, na nakabalot sa Endless Providence. Zayden Dalibor, lumabas ka at harapin ang iyong kapahamakan. Sigaw ni Thea. Ang kanyang boses ay umalangaw sa buong Mount Chaos na parang dumadagandong na dagandong, na agad na gumising sa ilang makapangyarihang officials ng Doom Race. Ang mga opisyal ay dating naging kilalang powerhouse na sumali sa Dooms pagkatapos si Zayden ay naging Endless Lord. Sa una, kahit na hindi sinalakay ni Zayden ang mga nakatagong sekta, pinili ng mga powerhouse na ihanay ang kanilang mga sarili sa Doom Race upang pangalagaan ang kanilang sariling mga sekta at lahi, sa kalaunan ay naging mga opisyal ng Doom Race. Mula sa likod ng pangunahing taluktok ng Mount Chaos, mahinahong tumingin si Teresa sa pasukan at sinabing, si Thea Callahan, asawa ni James. Hey! Bahagyang ngumiti si Zayden, matagal nang patay si James, at ngayon lang dumating ang kanyang asawa na kumakatok sa pinto. Ang gayong menor de edad na karakter ay hindi nangangailangan ng maraming pansin. Humanap ng isang alagad na magpapasaya sa kanya ng basta-basta. Tandaan mo, huwag mo siyang sasaktan. Oo, ama. Umalis si Teresa at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng pasukan. Nagmaterial siya sa harap ni Thea, na nakangiti habang binati, Thea, matagal na. Namuo ang galit kay Thea nang makita niya si Teresa. Ang mga lihim na aksyon ni Teresa ang nagdulot ng kaguluhan sa Chaos District, na nagpalaya kay Mephisto Zelgard at sa huli ay naging sanhi ng pagkamatay ni James. Bagamat nararamdaman niyang hindi patay si James, wala siyang ideya kung nasaan ito. Thea, bumalik ka na. Ang Doom Race ay wala kung saan ka nararapat. Tapos na ang panahon ng kompetisyon sa pagitan ng Human Race at Doom Race. Ang mga tao ay hindi kailanman naging katugma para sa amin, lalo na hindi ngayon. Sa harap ng nag-aapoy na galit ni Thea, nanatiling tahimik si Teresa. Kabanata 5002 Ito ang Mount Chaos, ang teritoryo ng Doom Race. Alam ni Teresa na si Thea ay isang cultivation genius na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa human race. Hindi niya alam ang eksaktong ranggo ng cultivation ni Thea.
Gayunpaman, hindi siya natatakot, gaano man ito kataas. Thea, bumalik ka. Kahit na gusto mong ipaghiganti si James, ang iyong kasalukuyang lakas ay malayo sa sapat, sabi ni Teresa. Foxane. Tumayo si Thea, halos hindi gumagalaw ang kanyang lalamunan habang marahan siyang nagsasalita. Ang kanyang mga salita ay tila nagtataglay ng isang mahiwagang kapangyarihan, at isang malakas na puwersa ang bumagsak pagkatapos ng kanyang pagbigkas ng isang salita. Si Teresa, na nakapasok na sa Chaos Rank, ay hindi makalaban sa puwersang ito. Ang kanyang katawan ay sumabog kaagad, at ang kanyang kaluluwa ay nalipol. Isang Chaos Rank powerhouse ang naglaho sa mundo, at si Thea ay nagsalita na lang nang hindi man lang nakipagkamay sa kanya. Ang eksenang ito ay nag-iwan ng hindi mabilang na buhay na nilalang sa pagkabigla. Sa likurang tuktok ng Mount Chaos, naramdaman ni Zayden ang pangyayaring ito at namangha siya. Ginamit niya ang kanyang landas para buhayin kaagad si Teresa. Sa sandaling iyon, 12-dosenang makapangyarihang Doom Race officials ang lumitaw sa labas ng pasukan, na humaharang sa dinadaanan ni Thea. Ito ang Doom Race, hindi isang lugar para maging matapang ka. Sakupin mo siya. Walang mabuting kalooban si Thea nang harapin ang mga oportunista at turncoat na ito. Bumalik sa Chaos District, ang mga powerhouse na ito ay hindi nang ahas na makialam ng labanan ni James si Mekaisto. Gumalaw ang pag-iisip ni Thea, at may espada sa kanyang kamay. Pambihira ang espadang ito. Ito ay hindi isang tunay na sandata ngunit isang pagpapakita ng isang tiyak na zen. Umalis ka na. Ang nag-iisang sword strike ni Thea ay napatunayang nakapipinsala, walang kahirap-hirap na nilipol ang 12-dosenang mga powerhouse na nakaharap sa kanya, kabilang ang mga nasa Chaos Omni rank. Ang kanyang sword energy ay parehong hindi nakikita at nahahawakan, na kayang sirain ang kanilang pisikal na katawan at kaluluwa sa isang iglap. Ang pagdating ni Thea sa una ay naging dahilan upang maniwala ang maraming nanunood na walang ingat niyang inilalagay ang sarili sa panganib sa pamamagitan ng pagpunta sa Doom Race. Gayunpaman, sa paglalahad ng mga pangyayari, naging malinaw na ang sitwasyon ay lubos na kabaligtaran. Ang lakas talaga ni Thea. Ito ay mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Mayroong kahit isang Chaos Omni rank powerhouse sa kanila. Paano niya naalis ang mga ito ng ganoon kadali? Gaano kalakas si Thea? Naiwang tulala ang mga nabubuhay na nilalang. Thea Callahan, napakalayo mo na, isang mabagsik na boses ang umalangaw-ngaw mula sa tuktok ng Mount Chaos. Kaagad pagkatapos, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumitaw sa langit. Ito ay walang iba kundi si Zayden Dalibor, na nagtataglay ng walang kapantay na presensya habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tumangala si Thea kay Zayden sa di kalayuan, ang kanyang espada ay nakahawak ng paalang sa kanyang kamay habang nagsasalita sa malamig na tono, "Ngayon, ipaghihiganti ko si James sa pamamagitan ng paghawak ng espada ng human race para lipulin ka." Lumakas ang aura ni Thea. Ang aura ng Chaos Completer rank ay ganap na pinakawalan sa sandaling ito. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay nagsimulang sumayaw habang siya ay umakyat sa langit, na lumilitaw sa parehong antas ng Zayden. Nang maramdaman ni Zayden ang aura ni Thea, hindi napigil ang sumimangot. Ang Chaos Completer rank. Paano ito posible? Halos hindi siya makapaniwala. Si Zayden ay nahirapan ng husto para halos hindi makapasok sa Chaos Completer rank, habang si Thea, isang miyembro ng human race, ay tila nakamit ito ng walang kahirap-hirap, ng walang makabuluhang merito, mga pagkakataon, o mga biyaya. Kabanata 5031 isang entrepok ang nakalipas, si Thea ay nasa early stage pa lang ng Kylum Acme rank, pero nakapasok siya sa Chaos Completer rank isang entrepok lang mamaya. Paano mo nilinang? Paano ka nakapasok sa Chaos Completer rank? Tanong ni Zayden na may malamig na tono. I wield the sword of the human race, at ako ay nasa Chaos Completer rank. Sa tingin mo ba hindi kita kayang putulin? Naging malamig ang ekspresyon ni Thea habang itinutok ang mahabang espada kay Zayden. Ang espadang ito ay isang manifestasyon ng mga iniisip ng mga tao na hinigop ni Thea. Ang pananabik nila kay James at ang pagkamuhi nila kay Zayden ang napalitan ng espadang ito. Malungkot ang ekspresyon ni Zayden. Sa kanyang mga mata,
Siya lamang ang nagtataglay ng kwalipikasyon para makapasok sa ranggo ng paglilinang na ito, at walang ibang nabubuhay na nilalang. Si Taran, na nagbabanta sa kanya, ay hindi pa nagpapakita, ngunit ngayon ay lumitaw si Thea. Thea Callahan, bilang Endless Lord, responsibilidad kong pangalagaan ang Endless. Wala akong pagnanais na sumali sa labanan sa loob ng alinman sa 10 distrito ng Endless. Handa ka bang sumama sa akin sa madilim na mundo, kung saan maaari kitang labanan ng buong lakas sa mas malawak na lugar? Umalangaw-ngaw ang boses ni Zayden. Sa gusto mo. Pumayag si Thea, ayaw niyang maranasan ng mga inosenteng buhay ang resulta ng kanilang labanan. Magkasama silang nakipagsapalaran sa hindi kilalang madilim na mundo. Nakahiga si Teresa na paralisado sa lupa sa tuktok ng Mount Chaos. Nakakatakot si Thea. Mapapawi niya si Teresa sa isang salita lamang. Sa kabila ng muling pagkabuhay ni Teresa mula sa kamatayan, nanginginig pa rin ang kanyang kaluluwa. Kahit na naabot na niya ang Chaos Elemental rank, naubos ng takot ang bawat onsa ng lakas mula sa kanyang katawan. Paano siya naging napakalakas? Nanginginig sa takot si Teresa. Ang madilim na mundo ay umiral sa kabila ng Endless, malawak at hindi pa natukoy. Habang ang mga hangganan ng Endless ay maaaring tuklasin, ang mga hangganan ng madilim na mundo ay nanatiling mailap. Ito ay isang lugar na nababalot ng kadiliman, na nababalot ng hindi mabilang na madilim na aura, bawat isa ay may hawak na mahiwagang kapangyarihan. Tumayo si Amon at isang babae sa himpapawid ng madilim na mundo. Sa kabila ng nakakatakot na itim na ambon na may kapangyarihang sirain ang lahat, nanatili silang hindi naapektuhan. Thea Callahan, sobrang curious ako. Paano mo nagawang maabot ang Chaos Completer rank sa isang entrepok lang? Ito ay dapat na imposible, kahit na nakatanggap ka ng isang napakalaking stroke ng biyaya. Nawala sa aura ni Thea si Zayden na naguguluhan. Gusto niyang malaman kung paano niya nakamit ang Chaos Completer rank. Sa tingin mo ba bilang Endless Lord, malalaman mo ang lahat tungkol sa mundo? Ang dami mong hindi alam, malamig na sagot ni Thea. Lumitaw siya sa harap mismo ni Zayden bago pa man umayos ang mga sinabi niya. Ang kanyang bilis ay lubhang kataka-taka na ang espada ng human race ay tumagos kay Zayden sa sandaling siya ay nagkatawang tao. Itinaas ni Zayden ang kanyang kamay, nagpakita ng lakas sa kanyang palad para harangin ang pag-atake ni Thea. Boom! Agad na nabasag ang enerhiyang natamo niya sa kanyang palad, at napaatras siya. Sa sandaling iyon na pinilit pabalik, lumitaw si Thea sa kanyang likuran, at ang kanyang espada ng human race ay direktang tumusok sa kanyang katawan. Naging maingat si Zayden, ngunit minamaliit niya ang lakas ni Thea. Sa isang iglap, nasugatan siya. Sa sandaling sinaksak, biglang lumakas ang kanyang aura, at isang kakilakilabot na puwersa ang agad na nagtulak sa espada mula sa kanyang katawan. Ang puwersang ito ay nagpa-atras din kay Thea. Pinunasan ni Zayden gamit ang kamay ang dugong umagos sa gilid ng bibig niya. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabangis at nakakatakot. Thea Callahan, tapos ka na. Ang kapangyarihang ipinakita ni Thea ay nagparamdam sa kanya ng pananakot. Ang kanyang kaligtasan ay haantong lamang sa walang katapusang problema. Isang malakas na surge ng pagpatay na layunin ang dumaan sa kanya. Sa sandaling ito, walang pinigilan si Zayden, inilabas ang lahat ng kanyang lakas habang naglulunsad siya ng pag-atake kay Thea. Kabanata 5004 na isang matinding labanan ang sumiklab sa kailaliman ng madilim na mundo. Ito ay tumagal ng mahabang panahon, at ang kalalabasan nito ay nakakatakot. Walang buhay na nilalang ang nang-ahas na lumapit sa madilim na mundo, at ang kanilang mga zen ay hindi makapasok sa pinakamalalim na kalaliman nito. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipaglaban, dahan-daang hamupo ang matagal na epekto ng labanan, at si Zayden, na nasugatan, ay umatras sa Mount Chaos upang itago ang sarili sa loob ng ilang oras bago muling lumitaw. Sa kanyang pagbabalik, gumawa siya ng isang anunsyo. Mula ngayon, si Thea ang magiging matron ng human race, at ang mga tao ay makibahagi sa providence ng Doom race. Kasunod ng kanyang proklamasyon, kalahati ng providence ng Doom race ay ipinagkaloob sa human race. Pagkatapos, muli siyang pumasok sa closed-door meditation, at ang lahat ay sabik na naghihintay sa mga resulta ng labanan.
Gayunpaman, 10,000 taon ang lumipas bago ginawa ni Zayden ang anunsyo na ito. Lumaganap ang haka-haka sa mga nabubuhay na nilalang. Si Thea siguro ang nanalo, di ba? Parang ganun. Kung hindi, hindi sana ibinahagi ni Zayden ang kalahati ng kanilang prebensya sa human race. Sa isang tagong lugar ng human race, maraming powerhouse ang nagtipon. Si Thea ay nakaupo sa isang cross-legged meditative position, ang kanyang katawan ay may matinding pinsala. Nay, bakit hindi mo pinatay si Zayden at pinawi ang Doom Race? Tanong ni Jacopo. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Thea at bahagyang umiling, sinabing, hindi ko siya mapapatay ngayon dahil taglay niya ang Endless Heart. Kung hindi niya gagawin, handa akong gawin ang lahat para maalis siya. Sa labanan sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo, hindi tuluyang malipol ni Thea o ni Zayden ang isa't isa. Ang kanilang mga lakas ay pantay-pantay. Nagsalita si Yardos, hindi naman masama ang kinalabasan ngayon. Hindi bababasa, ang ating human race ay maaari na ngayong kumilos ng bukas at matuwid sa alinmang distrito ng Endlos. Noong nakaraan, kahit na ang Doom Race ay hindi nag-utos na sugpuin ang human race, maraming pangunahing lahi ang patagang nagta-target sa mga tao upang pasayahin ang Doom Race. Sa panahon ng entrepok na ito, ang mga tao ay nahaharap sa mga makabuluhang hamon. Si Thea ang nagpabago ng sitwasyon. Mula ngayon, ang Doom Race ay kasama ng human race. Pansamantalang naibsan ang puot sa pagitan ng dalawang lahi. Hindi dahil ayaw ng human race na paksain ang Doom Race. Kasalukuyan lang silang kulang sa lakas para gawin ito. Ang ganap na pagtanggal sa Dooms ay mangangailangan ng oras para sa akumulasyon at paglaki. Sa paglipas ng panahon, ang human race ay nagsilang ng maraming powerhouses matapos ibahagi ang providence ng Doom Race. Samantala, isang lalaki ang nakaupo sa isang cross-legged meditative position sa ibabaw ng tigang na burol sa isang partikular na lokasyon sa loob ng Dark World. Ang burol ay walang mga palatandaan ng buhay ng halaman, tanging mga bato lamang ang naguho ng itim na ambon. Ang mga mahiwagang inscription ay lumutang sa paligid niya, at ang kanyang aura ay kakilakilabot. Matapos ang mahabang panahon, unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumayo. Siya ay walang iba kundi si Wyatt Dalibor mula sa Doom Race. Noong nakaraan, sinadya ni Teresa na isakripisyo siya. Si James ang nagligtas sa kanyang buhay, at tumakas siya sa Chaos District. Naglibot siya sa iba't ibang mga rehiyon hanggang sa napadpad siya sa isang biyaya sa pamamagitan ng isang provincial encounter. Sa tulong na ito, nagsimula siya sa isang landas ng paglilinang sa loob ng madilim na mundo. Ngayon, isang entrepok ang lumipas, at ang kanyang paglilinang ay tumaas. Umunlad siya mula sa quasi-boundless rank tungo sa Chaos Completer rank. Hindi na si Wyatt ang dating binata. Siya ay naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at bagamat siya ay lumitaw na nasa katanghaliang gulang, ang ilang mga guhit ng kulay abo na buhok ay pinalamutian ang kanyang ulo. Nawala sa kanya ang pagiging kabataan ng kanyang nakaraan, at ang kanyang mga mata ay may mga marka ng paglipas ng panahon. The Chaos Completer rank, mahinang sabi ni Wyatt. Nanatili siyang kalmado nang makamit ang pinakamataas na larangan ng paglilinang. So, ito ang Herstellan Art. Kabanata 5005 mahinang bumulong si Wyatt, kahit naabot ko na ang rurok ng paglilinang, nawala sa akin ang lahat. Kung maaari akong pumili, mas gugustuhin kong hindi angkinan ang pinakamataas na kapangyarihang ito at ang walang katulad na kaharian na ito. Ang tanging hiling ko lang ay mamuhay ng ordinaryong buhay kasama ang babaeng mahal ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ilang kumikinang napatak ng luha ang damaloy sa kanyang mga pisngi. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang figure, isang babaeng hindi niya makakalimutan kahit lumipas ang isang entrepok. Gayunpaman, alam niyang hindi na siya makakabalik. Sa paghakbang sa kawalan, umalis si Wyatt mula sa madilim na mundo. Sa kabila ng kalawakan ng Endlos, wala siyang mahanap na lugar para sa kanyang sarili. Naglakbay siya sa 10 distrito ng Endlos, ngunit nanatili siyang hindi sigurado kung saan siya titira at makakahanap ng lugar na matatawagan. Sa huli, pinili niyang itatag ang kanyang sarili sa labas ng madilim na mundo, malapit sa unang distrito ng Endlos.
Sa isang pag-iisip, ipinakita niya ang isang espiritual na bundok at lupain sa loob ng madilim na mundo. Ito ang Mount Hetsema, bulong ni Wyatt. Habang umuugong ang kanyang mga salita, isang tapyas ng bato ang naganap sa pasukan, na nagtataglay ng dalawang parang buhay na karakter na nagpapalabas ng isang mabigat na kapangyarihan. Pinangalanan ni Wyatt ang lugar na ito na Mount Hetsema at idineklara ang kanyang sarili bilang Emperador Hetsema. Kinakatawan ng Hetsema ang kanyang malalim na pagsisisi, isang salamin ng kanyang panghihinayang sa kung ano ang hindi dapat mangyari sa simula. Kung makakagawa siya ng panibagong pagpili, hindi na sana siya maghahangad na maging supremacy o pipiliin na maging isang kababalaghan ng Doom Race. Sa halip, pipiliin niya ang isang simple, hindi inaakala na pag-iral bilang isang menor de edad na figure sa loob ng lahi. Lumipas ang oras, at higit sa isang entrepok mamaya, lumitaw si Taran. Mabilis niyang inisip ang mga pangyayaring naganap noong mga panahong iyon. Isang napakalaking karakter na, ang naganap sa itaas ng Mount Chaos, na nagdulot ng takot sa buong Doom Race. Zayden Dalibor, lumabas ka at harapin ang iyong napipintong kapalaran, umalangaw-ngaw ang isang boses na puno ng nagyayelong galit. Dumating si Taran, at isa pang labanan ang sumiklab sa madilim na mundo. Mabilis ang laban mula simula hanggang matapos. Nagwagi si Taran, kahit laban kay Zayden, na humawak ng kapangyarihan ng Endless Heart. Gayunpaman, umiwas siya sa pagpatay kay Zayden sa ilang kadahilanan. Habang si Taran ay hindi pa nakikibahagi sa labanan laban sa extraterrestrial demon noong panahong iyon, lubos niyang alam ang nakakatakot na kalikasan nito. Naunawaan din niya na babalik ito ng may paghihiganti balang araw. Hindi ka papatayin, Zayden Dalibor, deklara niya. Una, pagkatapos maging Endless Lord, nagpakita ka ng malasakit sa buhay ng 10 distrito at umiwas sa sobrang agresibong pagkilos. Pangalawa, ang extraterrestrial demon ay hindi may iwasang babalik, at hindi ko nais na mawala ang mga Endless ng ganoong powerhouse. Pangatlo, nararamdaman ko ang nagtatagal na soul aura ni James. Hindi siya namatay. Kung hindi, ngayon ay talagang huling araw muna. Nararamdaman ni Taran ang soul aura ni James, ngunit hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Kung hindi, masusumpungan na ni Zayden ang kanyang katapusan ngayon. Si Zayden ay umiwas at nagtago sa Mount Chaos, hindi na muling makikita sa loob ng Doom Race sa paglipas ng panahon, umunlad ang human race sa ilalim ng patnubay ni Thea. Muling lumitaw si Taran sa Hazif District, kung saan itinatag niya ang isang dojo sa Mount Hazif at pinagtibay ang titulong Emperor KC. Sa labas ng madilim na mundo, ang pangalan ni Emperador Hetsema ng Mount Hetsema ay kumalat sa malayo at malawak, na naging kasing tanyag ni Zayden, Thea, at Taran. Kabanata 5006 ang panibagong kaayusan ay nabuo sa loob ng 10 distrito ng Endless. Ang mga tao at ang Dooms ay umakyat bilang ang pinakamaimpluwensyang lahi sa 10 distrito. Ang Dooms ay nasa ilalim ng pamumuno ni Zayden, habang ang mga tao ay ginagabayan ni Thea. Higit pa rito, ang presensya ni Taran ay malayo sa hindi kapansin-pansin, dahil siya ang namuno sa Hazif District na may nagpakilalang titulo ng Emperor KC. Kasabay nito, isang bagong powerhouse ang bumangon sa labas ng Dark World, na kilala bilang Emperor Hetsema. Ang kanyang hitsura at pinagmulan ay nanatiling isang misteryo, dahil ang sinumang lalapit sa Mount Hetsema ay hindi makalapit ng isang hakbang. Sa walang hanggan na kawalan ng Endless, isang sinag ng liwanag ang nanatiling nakapirmi sa lugar. Sa loob ng sinag ng liwanag na ito naninirahan ng isang kaluluwa, ito ay ang kaluluwa ni James. Sa nakaraang labanan, si James ay nagdusa ng matinding pinsala, na ang kanyang pisikal na katawan ay nawala at ang kanyang kaluluwa ay nasa bingit ng dispersal. Kung hindi dahil sa mga inscripsyong naiwan ni Zella, na nagsiwalat ng paraan para mabuhay siya, nasawi siya sa labanang iyon. Matapos ang isang entrepok ay lumipas, ang kaluluwa ni James sa wakas ay nagsimulang gumaling at lumakas sa ilalim ng pagpapakain ng Endless Light. Gayunpaman, nawala ang kanyang pisikal na katawan. Ngayon, kailangan niya ng bagong katawan para buhayin ang sarili. Bagamat taglay niya ang kakayahang madaling gumawa ng bago, hindi iyon ang gusto niya. Nakakuha si James ng isang strand ng Endless Light, na nagtataglay ng tunay na sekreto ng Endless at nagsiwalat din ng ilang mga nakaraang kaganapan.
Matagal na ang nakalipas, sa panahon ng pagsisimula ng Endlos, isang lamat ang lumitaw. Isang maalamat na powerhouse ang gumamit ng mga mahiwagang materyales para i-seal ito. Pagkatapos ng silang, isang natatanging coloraceous stone ang naiwan, na ngayon ay nasa isang lugar sa loob ng Endlos. Si James ay nagnanais na mahanap ang coloraceous stone, ang susi sa pagpapalakas ng kanyang muling nabuhay na katawan sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang kaluluwa dito. Sa kabila ng paghahanap para sa hindi mabilang na mga edad, ang bato na inilarawan sa mga talaan ng Endless Light ay nakatakas pa rin sa kanya. Ang sinag ng liwanag ay dumaan sa Endless Void. Ang Preste District ay isa sa 10 distrito ng Endlos. Isa itong tunay na mystical na distrito na napapalibutan ng mahiwagang endless water. Sa loob ng Preste District ay isang maliit na sekta na kilala bilang Preste Sect, na matatagpuan sa isang isla. Mayroong isang mapanglo na espiritual na bundok sa loob ng sekta, na walang anumang Empyrean spiritual energy. Nakatayo ito sa labas ng lugar sa gitna ng makulay na espiritual na enerhiya na tumagos sa Preste Sect. Habang nasa loob ng teritoryo ng Preste Sect, ang espiritual na bundok na ito ay nanatiling walang anumang buhay na nilalang. Sa tuktok nito, isang ordinaryong bato ang nakalatag na napapaligiran ng iba't ibang tinutubuan na mga damo. Swish! Biglang, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit ng mabilis at walang putol na sumanib sa bato, na naging dahilan upang ito ay pumutok at mga pira-piraso ay nalaglag. Ibinunyag nito ang isang lalaki, walang iba kundi si James. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng paghahanap para sa coloraceous stone sa loob ng Endlos, sa wakas ay natagpuan na ito ni James. Ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa bato, ngunit nang ibaluktot niya ang kanyang mga kalamnan at buto, nakita niyang mahirap ang kanyang mga galaw dahil sa pagbabago ng kanyang pisikal na katawan mula sa bato, na nagpapahirap sa kanyang kaluluwa na ganap na sumanib. Kabanata 5007, Anong nangyayari? Bahagyang kumunat ang noo ni James. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay naging isang powerhouse sa Chaos I, Limita rank. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay sumunod sa Endless Light sa hindi mabilang na mga edad, at ang lakas nito ay umabot man lang sa Chaos Completer rank. Logically, ang kanyang cultivation rank ay dapat na nakakatakot kapag siya ay nakahanap ng bagong pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang presensya ng anumang kapangyarihan sa loob ng katawan na ito. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam ng labis na kahinaan, bahagyang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao na walang paglilinang. Sinubukan ni James na i-activate ang cultivation method at ang 10 path techniques, ngunit walang nakitang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Nang i-activate niya ang kanyang cultivation method ay mabilis na dumaloy ang enerhiya ng langit at lupa sa rehiyong ito sa kanyang katawan. Nakadama siya ng relaxation habang dumaloy ang kapangyarihan sa kanya. Tinanggal ni James ang paraan ng paglilinang at umupo. Sa kanyang pag-aayos, ang lupa sa ilalim niya ay nagbitak. Nagsuot siya ng hitsura ng dalamhati habang sinasabi niya, masyadong mahina ito. Kahit na ang katawan na ito na nabuo mula sa coloraceous stone ay isang pambihirang sisidlan para sa paglilinang, ito ay magtatagal kung nais kong maabot muli ang Chaos I-Limiter rank. Sa kabila ng kakaiba ng katawan na ito, mahina pa rin ito kumpara sa kapangyarihang taglay niya noon. Nakaramdam ng pagkadismaya si James bago dahan-daang tumayo at iniunat ang kanyang mga paa. Ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa coloraceous stone sa loob ng ilang panahon, unti-unting umangkop sa bagong katawan na ito. Ngayon ay ganap na niyang kontrolado ito. Wala siyang ideya kung bakit ang kanyang kaluluwa ay kasalukuyang mahina, at hindi niya magagamit ang kanyang zen upang galugarin ang kanyang paligid. Ang magagawa ko lang ngayon ay magtanim ng masipag. Mabilis akong bumangon base sa mga nakaraang karanasan ko at sa supernatural signature skills na pinagkadalubhasaan ko, pero hindi ko alam ang kasalukuyang sitwasyon sa 10 districts, bulong ni James sa sarili. Lumayo siya sa espiritual na bundok. Bagamat kasalukuyang walang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, ang coloraceous stone ay isang mahimalang artifact na naiwan sa panahon ng pagbubuklod ng rift. Ito ay nagtataglay ng likas na mystical power at talagang pambihira. Minamanipula ni James ang kanyang bagong katawan at tumakbo ng ligaw sa loob ng espiritual na bundok.
Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa dalampasigan at nakatayong nakatulala, nakatingin sa walang hangganang dagat. Pinag-isipan niya kung paano niya maiiwan ang napakalaking kalawakan ng dagat. Walang kapangyarihan si James sa sandaling iyon. Nawalan siya ng kakayahang lumipad at hindi niya magamit ang Blythe Omniscience. Para sa kanya, ang pagtawid sa dagat na ito ay tila isang hindi malulutas na gawain, at wala siyang ideya kung ilang taon ang aabutin upang magawa. Sa sandaling iyon, napansin niya ang ilang buhay na nilalang na lumilipad sa kalangitan. Agad niyang kinuha ang lifeline na ito, sumigaw ng malakas, "Hoy, dito!" Habang winuwagayway niya ang kanyang mga kamay. 1/3. Naaga ng kanyang mga iyak ang atensyon nila. Whoosh! Ilang streaks ng liwanag ang dumapo sa lupa, na bumubuo ng ilang humanoid figure. Lumitaw sila sa harap ni James na may kakaibang ekspresyon, habang si James naman ay bahagyang natigilan. Isang tao na walang cultivation. Walang saysay ito. Paano siya lumitaw sa likurang bundok ng ating sekta kung wala siyang kultibasyon? Ang aming likod na bundok ay naiwan sa hindi mabilang na mga panahon, at walang disipulong nakapasok. Isa pa, napapalibutan ito ng dagat. Paano siya tumawid sa dagat nang walang anumang pagtatanim? Nagpalitan ng mga salita ang ilang mga disipulo ng Preste sect. Tinitigan sila ni James, umiikot ang mga mata habang sinusubukang magbigay ng paliwanag. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nawalan siya ng masabi. Hindi niya maihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang James, ang muling isinilang na gumagamit ng coloraceous stone dito. Bukod dito, wala siyang kaalaman sa kasalukuyang kalagayan ng 10 distrito ng Endlos. Hindi niya kayang ilantad ang kanyang sarili ng walang ingat dahil halos wala siyang kapangyarihan, at ang pag-akit ng mga kaaway ngayon ay magiging mapaminsala. Kabanata 5008. Hindi alam ni James kung paano magpapaliwanag, kaya pinili niyang magpakatanga, tumawa ng nakakaloko. Isama natin siya, mungkahi ng isang babaeng disipulo pagkatapos masulyapan si James. Oo, siya ay tinuturing na alagad ng ating sekta hanggat nasa loob siya ng espiritual na bulubundukin ng ating sekta. Kahit na wala siyang cultivation base, mayroon tayong mga ordinaryong tao sa ilalim ng ating sekta, dagdag ng isa sa mga disipulo ng Preste sect. Pagkatapos ng maikling talakayan, napag-usapan nila ang pansamantalang kapalaran ni James, at pagkatapos ay inalis siya sa isla. Ang Preste sect ay isang maliit na sekta, at maging ang Grand Patriarch nito ay nakarating lamang sa Macrocosm Ancestral God rank. Sa 10 distrito ng Endlos, ang ranggo ng pagtatanim na ito ay itinuturing na medyo mababa, kahit na sa loob ng Preste District. Kahit na ang Preste sect ay hindi partikular na malakas, ito ay isang sinaunang sekta na may matagal nang itinatag na kasaysayan, na nauna pa sa panahon ni Emperor Raya. Sa loob ng teritoryo ng Preste sect, mayroong mas maliliit na universo kung saan naninirahan ang mga ordinaryong tao. Ang ilan sa kanila ay nagsimula na sa kanilang paglalakbay sa paglilinang, ngunit ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay hindi kapansin-pansing mataas. Iniwan ng mga alagad ng Preste sect si James sa Teuma Village. Ito ay isang maliit na nayon na matatagpuan sa loob ng teritoryo ng sekta. May isang puno ng willow sa pasukan. Tumayo si James sa harap ng puno, nakatingin sa sira-sirang nayon sa unahan. Hindi niya sinadyang manatili dito ng matagal at nais niyang umalis sa unang pagkakataon upang makahanap ng isang lugar kung saan siya maaaring magtanim ng maalab. Sa kanyang kahanga-hangang katawan at sa supernatural signature skills na pinagkadalubhasaan niya, naniwala si James na makakabangon siyang muli ng mabilis at makaalis sa lugar na ito upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng Endlos. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, may napansin siyang kakaiba sa puno ng willow sa pasukan. Ang puno ng willow ay lumitaw na masigla sa ibabaw, ngunit ito ay tila pinaso ng hindi kilalang puwersa, na walang iniwang sigla sa loob nito. Ito ay medyo malaki, ilang daang metro ang taas at mahigit 10 metro ang kabilugan. Ang mga sanga nito ay gumagapang nakasabay ng banayad na simoy ng hangin. Matapos maramdaman ang kakaiba nito, lumakad si James at tumayo sa ilalim ng puno, na iniabot ang isang palad patungo dito. Bagamat siya ay kasalukuyang kulang sa kapangyarihan sa loob niya, ang kanyang bagong katawan ay nanatiling napakalakas.
Nang hampasin niya ang kanyang palad, nabasag ang puno sa sobrang lakas. Sa masusing pagsisiyasat, kinumpirma ni James na wala talagang sigla sa loob ng puno. Ang loob nito ay tila tinamaan ng kidlat, na naiwan itong nasusunog. Maraming bagay ang nakita at naranasan ni James, at bagamat kakaiba ang punong ito, hindi nito nakuha ang kanyang buong atensyon. Hindi na niya ito pinansin at tumalikod na para umalis. Sa sandaling iyon, isang matandang magsasaka na may hawak na asarol ang lumabas sa nayon. Lumilitaw na siya ay nasa edad 40, nakasuot ng simpleng kasuotan, at gumagalaw sa isang masayang lakad, tulad ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, agad na nauunawaan ni James ang kanyang pagiging kakaiba. Bagamat parang ordinaryo ang matandang magsasaka, naglabas siya ng kakaibang aura na kahit ang mga powerhouse ng Chaos Rank ay hindi maramdaman. Maraming inscription ang naintindihan ni James at lumikha ng mga mahiwagang porma sayon. Kahit na nawala ang kanyang cultivation base, nanatili pa rin ang ilan sa kanyang mga pandama. Ito ay kapansin-pansin, bahagyang kumunat ang noo ni James, pagkatapos ay nilapitan ang matandang magsasaka at nagtanong, "Sir, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan tayo?" Sinulyapan ng matandang magsasaka si James, ibinaba ang kanyang asarol, at sumagot, "Ito ang Tiuma Village, binata. Wala pang ibang nayon sa loob ng libo-libong milya. Bakit ka pumunta dito?" Alam ni James na ang matandang magsasaka na ito ay tiyak na hindi isang karaniwang magsasaka. Siya ay walang alinlangan na isang maalamat na powerhouse na may cultivation base na hindi bababa sa Chaos Rank o mas mataas. Lumingon ang mga mata ni James habang nakangiti at sinabing, "Pumunta ako dito naghahanap ng guro para matuto ng ilang mga kasanayan." Hey! Kabanata 5,900 na tumawa ang matandang magsasaka at sinabing, "Maling lugar ang narating mo. Kung ikaw ay naghahanap ng apprenticeship at ang sining ng paglilinang, dapat kang pumunta sa Preste Sect. Ang nayon ng Tiuma ay isa lamang maliit na nayon, at ang mga residente nito ay mga ordinaryong tao na walang kultibasyon." Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang kanyang asarol at naglakad palayo. Pinagmasdan siya ni James na umalis, pagkatapos ay sinulyapan ang Tiuma Village. Ang nayon ay medyo maliit, na may halos 100 kabahayan. Sa gitna ng nayon, may nakatayong community hall. Sa sandaling ito, maraming mga taga-nayon ang nagtipon doon, pinangunahan ng isang matanda na nakasuot ng simple at berdeng damit. Marahan niyang hinaplos ang kanyang kulay abong balbas habang nagsasalita, "Nababantayan namin ang Colorechius Stone sa loob ng hindi mabilang na taon. Matapos masipsip ang kakanyahan ng langit at lupa, malapit na nitong gisingin ang kanyang kamalayan. Ngunit ngayon ito ay ninakaw ng iba pang mga nilalang. Mr. Cray, sino ang kumuha ng Colorechius Stone?" Ang Colorechius Stone ay isang mahigpit na binabantayang lihim na kilala lamang ng iilan na mga nilalang sa loob ng mahabang panahon. Paano ito ngayon ay ninakaw? Oo, ano ang maaari nating gawin ngayon? Ang nayon ng Tiuma ay isang tagong lugar, at ang mga taong naninirahan dito ay pawang mga nakatagong powerhouse. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang pangalagaan ang Colorechius Stone. Gayunpaman, nakuha ito ni James, at hindi nila alam ang kanyang background. Sa harap ng mga tanong ng mga taga-nayon, huminto sandali ang punong nayon at pagkatapos ay nagsabi, "Hindi ko matukoy ang pinagmulan ng taong ito. Gayunpaman, marahil inatasan kami ni Lady Tehila na bantayan ang lugar na ito hindi para magising ang Colorechius Stone bilang isang buhay na nilalang, ngunit upang hintayin ang pagdating ng ibang mga tao upang kunin ito. Ngayon na ang taong kumuha ng bato ay nasa pasukan ng nayon. Tara na at tingnan natin." Habang nag-aalinlangan si James kung papasok ba siya sa nayon, isang grupo ng mga tao ang lumabas mula rito. Kabilang sa kanila ang mga individual na may iba't ibang edad at kasarian, bata at matanda, na humigit kumulang 100. Lahat sila ay nagtago ng kanilang mga aura, ngunit ramdam pa rin ni James ang kanilang pagiging kakaiba. Ang mga mukhang ordinaryong tao na ito ay pawang mga maalamat na powerhouse, na ang pinakamahina sa kanila ay malamang na nasa Chaos Rank. Tinitigan ni James ang mga magsasaka na ito ng may malaking paggalang, niyakap ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Iginagalang ko kayong lahat." "Bata, bakit ka pumunta dito?" tanong ng punong nayon.
Ngumiti si James at tumugon, pumunta ako dito naghahanap ng apprenticeship. Para makakuha ng apprenticeship, dapat kang pumunta sa Preste Sect. Bakit ka napunta sa nayon na ito? Ang lahat ng naririto ay isang ordinaryong tao lamang na walang cultivation base, sagot ng punong nayon. Tumawa si James at sinabing, humble ka. With that, pumasok siya sa village. Ito ay talagang isang pambihirang lugar. Gayunpaman, dahil ang punong nayon at ang iba pa ay walang impormasyon, nagpasya si James na huwag nang igiit pa. Hanggat nananatili siya sa nayon, naniniwala siyang malalaman niya ang mga lihim nito. Bukod dito, ang mga taga-nayon ay mga tao, kaya malamang na hindi sila masasamang karakter. Nagtataka lang si James kung bakit dito nila piniling manirahan sa pag-iisa. Pagkapasok ni James sa nayon, nagpalitan ng tingin ang mga taga-nayon. Ang bili ng punong nayon, ngayong nandito na siya, ayusin na natin siya para manirahan. Your Honor, mangyaring ayusin na manatili siya sa iyong bahay at malaman ang higit patungkol sa kanyang pinagmulan. Oo, Mr. Gray, magalang na humakbang ang isang batang babae at sumagot. Kabanata 510 ang batang babae ay lumilitaw na nasa 18 o 19 na taong gulang, nakadamit ng malinaw na may mga tagpi sa kanyang damit. Sa kabila ng kanyang pagiging simple, taglay niya ang natural na kagandahan. Mabilis na naabutan ni Your Honor si James, na pumasok sa nayon. Nakasuot ng isang matangkad na ngiti, sinabi niya, halika dito. Siya ay may isang magandang ngiti, na may dalawang malabong dimples sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa patnubay ni Your Honor, narating ni James ang isang patio sa loob ng nayon. Ito ay katamtaman, na binubuo ng ilang simpleng kubo na pawid at ilang mga alagang hayop. Si James ay nanirahan sa isang resting area sa looban, at habang papalapit si Your Honor, nakangiti siyang nagtanong, ano ang pangalan mo? Ngumiti si Your Honor at sumagot, ako si Your Honor Fayed. Gutom ka ba? Ano ang gusto mong kainin? Itinuro ni James ang kalapit na manok at sinabing, chicken. Matagal na akong walang manok. Sige, kumuha ng isa para sa iyo, sagot ni Your Honor, at pumunta siya upang manghuli ng manok. Sa looban, nagpumiglas si Your Honor na hulihin ang manok habang patuloy itong umiiwas sa kanya. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at isang bato ang lumipad patungo sa manok, mabilis itong tinamaan. Pagkatapos ng ilang iyak, nakahiga pa rin ang manok sa lupa. Sinulyapan ni Your Honor si James na may awkward smile, saka binuhat ang manok sa kusina, habang naghihintay si James sa labas. Hindi nagtagal, naluto na ang manok. Your Honor, pumasok sa pinto ang isang malaking lalaki habang kumakain silang dalawa. Wow! Ang komplikado ngayon. The endless is not simple, he remarked as he entered. Sa pagpasok at pagkakita kay James, saglit siyang natigilan, pagkatapos ay nagtanong, sino ito? Naguguluhang tumingin si Your Honor kay James. Sa puntong ito, hindi pa niya alam ang pangalan ni James. Ngumiti si James at sinabing, 49 na ako. Siya nga pala, nabanggit mo kanina na ang endless ay hindi simple. Anong nangyayari? Gayunpaman, nanatiling tahimik ang malaking tao. Dinala niya si Your Honor sa labas at tinanong, ano ang nangyayari? Paano tayo napunta sa isang estranghero sa bahay? Ipinaliwanag ni Your Honor ang background ni James sa lalaki. Ano? Nang marinig ang balitang ito, natigilan ang malaking lalaki. Narinig ni James ang usapan nila. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang kawalan ng kapangyarihan, ang kanyang katawan ay pambihira. Dahil hindi sila nagse-set up ng anumang porma sayon sa kanilang pag-uusap sa labas ng pinto, naririnig niya ang mga ito. Kaya, ang layunin ng pag-iral ng nayon na ito ay upang bantayan ang Colorature Stone, bulong ni James sa sarili. Sa sandaling iyon, bumalik si Your Honor at ang malaking tao. Ipinakilala ni Your Honor, ito ang aking nakatatandang kapatid na lalaki, si Hai Fayed. Hello, Hai, nakangiting bati ni James. Saka nagtanong, ano ang sinabi mo kanina? Ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Endlos? Endlos. Nagkunwaring kamangmangan si Hai. Dahil hindi na siya nagsalita pa, hindi na idiniin ni James ang bagay na iyon. Dumampot si James ng hita ng manok at nagsimulang kumain. Dumating ang gabi, at nakahiga si James sa kama habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang ulo,
nakatingin sa mga bituin sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung ilang taon na ang lumipas mula nang makipaglaban siya kay Mekaisto, at wala siyang ideya sa kasalukuyang kalagayan ng mga Endlos. Nawala sa pag-iisip, nakatulog siya, at tahimik na lumipas ang gabi. Kabanata 511 maagang nagising si James kinabukasan na nakakagulat na refresh ang pakiramdam. Ang sikat ng araw sa umaga ay bumaha sa silid, at nagdulot ito ng magandang kalooban kay James. Nang bumangon siya sa kama para magsagawa ng ilang light stretching exercises, naramdaman ni James ang ilang anyo ng enerhiya sa kanyang katawan. Mabilis niyang sinuri ang kanyang cultivation base. Nakapasok na ako sa tribulation rank. Natulog agad ako kagabi, at hindi man lang ako nag-training. Ngunit ang aking cultivation base ay pinahusay. Pagtataka ni James. Ilang saglit na tumitig sa kawalan ng lalaki na may pagtataka sa mga mata. Tapos, sumilay ang ngiti sa mukha niya. Sa bilis na ito, mababawi ni James ang kanyang kapangyarihan at cultivation base sa lalong madaling panahon nang hindi na kailangang gumawa ng marami. Mr. 49, oras na para sa almusal. Nang marinig ang boses ng ginang, lumabas si James para samahan ang magkapatid na kumain. Pagkatapos ng almusal, kinuha ni Hay ang kanyang mga kagamitan sa pagsasaka at tumungo sa bukid. Sa kabilang banda, si Yarona ay nananatili sa paligid ni James at ginugol ang halos lahat ng oras sa pakikipag-chat sa kanya. Paminsan-minsan ay dinadala ng ginang ang Colorechuo Stone habang sinusubukan niyang akitin si James na magbahagi ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, si James ay hindi nagpahayag ng anumang kapaki-pakinabang na mga detalye. Batid ni James na ang mga tao sa nayon ng Tiuma ay may tungkuling bantayan ang bato ng Colorechuo. Gayunpaman, iyon lang ang impormasyong mayroon siya tungkol sa kanila. Kaya naman, nagpasya siyang ilihim ang mga detalye ng kanyang background hanggang sa makumpirma niya kung ano talaga ang hinahangad ng mga taga-nayon. Sa paglipas ng mga araw, madalas na umaalis ng bahay si James at gumagala sa loob at paligid ng nayon. Mayroong halos 300 tao na naninirahan sa Tiuma Village. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka, at maghapon silang nagtatrabaho sa kanilang mga lupain. Palaging pinapanood ni James ang pag-aani o pag-aalaga ng mga taga-nayon sa kanilang mga pananim sa gilid. Ang simple, tahimik na pamumuhay ng mga taga-nayon ng Tiuma ang naisip ni James na makakamit niya balang araw. Gayunpaman, hindi niya masabi kung kailan niya magagawa iyon. Lumipas ang oras ng masayang ginugol ni James ang kanyang mga araw sa Tiuma Village. Sa isang kisap mata, 3 taon na siyang nanatili sa nayon. Bagaman ang mga taga-nayon ay patuloy na nagtatrabaho sa kanilang mga bukid ng masigasig, alam ni James na ang mga tao sa nayon ng Tiuma ay hindi ordinaryong magsasaka. Nararamdaman niya na ang mga taga-nayon ay pambihirang mga magsasaka. Kung hindi dahil sa pambihirang senses niya, baka naloko si James sa mga itsura nila gaya ng ibang tao. Samantala, ang cultivation base at kapangyarihan ni James ay patuloy na tumataas araw-araw kahit na hindi pa siya nagsanay. Sa loob lamang ng 3 buwan, naabot ni James ang Sage Rank. Isang araw, isang grupo ng mga taga-nayon ang nagtipon sa loob ng community hall ng Tiuma Village upang pag-usapan ang mga panloob na bagay. Yarona, nakuha mo ba ang anumang bagong impormasyon tungkol sa kanyang background? Cray, tanong ng punong nayon. Umiling si Yarona. Hindi niya sasabihin sa akin ang anumang bagay na may kaugnayan sa kanyang personal na impormasyon. Sa tuwing sinusubukan kong tanungin siya tungkol sa kanyang pamilya o kung saan siya nanggaling, mataktika niyang iibahin ang paksa. At saka, napansin ko kung paano mabilis na tumataas ang kapangyarihan niya. Hindi ko pa siya nakikitang nagsagawa ng anumang pagsasanay, ngunit nakamit niya ang Sage Rank sa loob lamang ng 3 buwan. Hinaplos ni Cray ang kanyang balbas. Ang kanyang katawan ay binubuo ng Colorechuo Stone, na isang hindi pangkaraniwang bagay. Ang isang tao ay nawawala ang lahat ng kanilang cultivation base kapag ang kanilang kaluluwa ay sumanib sa Colorechuo Stone sa simula. Habang patuloy na nagbubuklod ang kaluluwa at ang bato, unti-unting nababalik ng tao ang kapangyarihang taglay nila bago mamatay sa kanilang huling buhay. Nagtataka ako kung anong cultivation rank ang naabot ng lalaking ito noon.
Ang taong tinawag ang kanyang sarili na 49 ay ganap na nababalot ng misteryo. Kahit na ang isang batika at makapangyarihang magsasaka tulad ni Cray ay hindi makumpirma kung sino ang lalaki sa kanyang nakaraang buhay. Kaya naman, hindi siya sigurado kung magandang balita o hindi ang pagdating ni James sa Tuma Village. Mr. Cray, dapat natin siyang ilabas bago tuluyang maibalik ang kanyang kapangyarihan, mungkahi ng isa sa mga taga-nayon. Sa sandaling iyon, lumabas si Hai sa karamihan at sinabing, nakakuha ako ng ilan sa mga pinakabagong balita tungkol sa Endlos sa aking pinakabagong pagbisita. Around 10,000 epochs ago, the second extraterrestrial demon commander made a appearance. Nagpatuloy si Hai sa pagbabahagi ng kanyang narinig mula sa mga tao sa labas ng mundo. Ang pangalawa at pangatlong commander ng mga extraterrestrial na demonyo ay muling isinilang. Kung ang kaluluwa na sumanib sa Colorecho Stone ay kabilang sa pangalawang extraterrestrial demon commander, mangangahulugan ito ng kaguluhan para sa amin at sa Teuma Village. Isang matinding katahimikan ng bomb alot sa silid ng tapusin ni Hai ang kanyang mga natuklasan. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong si Cray, ano ang nangyari sa lalaking nagngangalang James Caden? Sumagot si Hai, namatay siya sa labanan. Bago siya namatay, ginamit ni James Caden ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at na-activate ang Endless Heart para ibalik ang nahulog na Chaos District. Ang nayon ng Teuma ay isang lugar na nakatago sa mga mata ng labas ng mundo. Ang pagbuo ng cast sa paligid ng mahiwagang nayon ay sapat na malakas upang harangan ang lahat ng mga pangyayari at impormasyon mula sa pag-abot sa mga tao sa loob nito. Sa makatuwid, ipapadala ng punong nayon ang isa sa kanilang mga tao sa labas ng mundo upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga pinakabagong pangyayari sa panapanahon. Noong sinisikap ni Emperor Raya na palayasin ang mga extraterrestrial na demonyo noong nakaraan, alam ng mga tao ng Teuma kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, lahat sila ay nanatili sa Teuma anuman. Ang mga tao ng Teuma ay nagbahagi ng parehong misyon, na bantayan at protektahan ang Colorecho Stone. Inutusan sila ni Lady Tehila na manatili sa Teuma anuman ang nangyayari sa labas ng mundo. Gayun din, ang lahat ng mga taga-nayon ng Teuma ay nagdadala ng isang tiyak na paghihigpit sa loob ng kanilang mga katawan. Kung sino man ang aalis sa nayon sa loob ng mahabang panahon, ito ay magpapagana sa paghihigpit at magdudulot ng kanilang pagkamatay. Nang ipadala si Hai upang mangalap ng balita sa pagkakataong ito, sinubukan ng lalaki na tapusin ang kanyang gawain at umuwi sa lalong madaling panahon. Hindi siya nang ahas na manatili ng matagal sa Endlos dahil sa takot na matrigger ang paghihigpit. Nagpatuloy ang binata sa pagdetalye sa mga pinakabagong pangyayari sa Endlos. Sa kasalukuyan, may ilang cultivator na nakamit ang Chaos Completer rank sa buong Endlos. Isa na rito si Zayden Dalibor, ang bagong Panginoon ng Endlos. Si Madam Thea, ang matron ng human race, at si Taranzak ay umabant na rin sa Chaos Completer rank. Bukod dyan, ang isang superior cultivator na tinatawag na Emperor Hetsema ay napapabalitang napakalakas din. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong ranggo ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, ibinabahagi ng mga tao ang kwento kung paano pinaalis ang isang nagtatanim ng Chaos Omni rank mula sa Mount Hetsema, ang tirahan ni Emperor Hetsema nang sinubukan nilang hamunin ang lalaki. Matapos pakinggan ang mga natuklasan ni Hai, nagpatuloy si Cray sa pagtatanong sa kanya tungkol sa balita ng mga nahulog, nakatataas na mga magsasaka na nangyari kamakailan. Naalala ni Hai na narinig niya ang tungkol sa pagpatay ni Taran sa mahigit 20 magsasaka sa Chaos Arena. Mabilis din niyang pinaalam ito kay Cray. Ang pagkakaroon ng Colorecho Stone ay pinananatiling lihim sa loob ng maraming taon. Tanging ang mga may kakayahan, makapangyarihang magsasaka sa loob at higit sa Chaos rank ang magkakaroon ng pagkakataong malaman ang pagkakaroon nito. Sa pamamagitan ng pag-alam kung sinong superior cultivator ang nasawi nitong mga nakaraang taon, halos mahuhulaan ko rin kung kaninong kaluluwa ang sumanib sa Colorecho Stone. Maaaring ito ang kaluluwa ng isa sa 20 higit pang mga magsasaka na namatay sa Chaos Arena, naisip ni Cray. Ano ang gagawin natin ngayon, Mr. Cray? Tanong ng isa sa mga taga-nayon. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Cray, makikipag-chat ako sa ating bisita.
Samantala, nagpapahinga si James sa isang makapal na sanga ng puno na matatagpuan malapit sa pasukan ng nayon. May maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha habang tahimik na pinagmamasdan ang kanyang paligid at ang mga maliliit na hayop na naglipana. Noon lang, isang matanda na naglalakad na may kasamang tungkod ang lumapit sa puno at tumangala kay James. Tumalon ang binata sa sanga at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, magalang na binati ni James ang matanda, "Hello, Mr. Cray." Mainit na sinag ni Cray sa kanya. "Hindi mo kailangang maging magalang sa akin." Umupo si James sa isang malaki at patag na bato sa tabi ng puno at nagtanong, "Maaari ko bang malaman ang higit patungkol sa punong ito?" Naramdaman ko ang isang bakas ng enerhiya na iniwan ng magsasaka, na naglunsad ng suntok sa punong ito. Ang taong iyon ay malamang na nakamit ang mga kapangyarihan ng Chaos Completer rank o ang mga ranggo sa itaas nito. Bumantong hininga si Cray at umupo sa tabi ni James. "Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa iyong sarili muna, binata?" Nakangiting sagot ni James, "I want to know more about the background of this place too." "Pwede bang maliwanagan mo muna ako, Mr. Cray?" Natahimik sandali ang 5013 Cray. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimula siyang, "Tiuma ang pangalan ng aming nayon." "Ma'am," tumango si James. "Alam ko na." Tanong ni Cray, "Alam mo rin ba ang tungkol sa kasaysayan tungkol sa kapanganakan ni Endlos, kung gayon?" Umiling si James. "Hindi, ayoko." Nalaman lamang ni James ang mga kwento tungkol kay Emperor Raya at sa kanyang mga nagawa sa Endlos. Halos wala siyang alam sa mga nangyari noon. Saglit na tinitigan ni Cray ang mukha ng binata. Pagkatapos, sinabi niya, "Sa simulan ng pag-iral ng Endlos, ang isa sa mga buhay na nilalang nito ay tumusok sa mga Endlos at gumawa ng butas dito. Iyon din ang pinakaunang pagkakataon ng inatake ng mga extraterrestrial demons ang Endlos." Nagpatuloy si Cray upang ipaliwanag kung paano sinalakay ng mga extraterrestrial demons ang Endlos sa paghahanap ng tatlong sinag ng liwanag. Sila ay nagpaplano na hamukay sa mga pinakahuling sekreto ng Endless Realm sa pamamagitan ng tatlong sinag ng liwanag na iyon. Maraming buhay ang nawala sa labanang iyon. Sa kalaunan, nagawa ng mga tao sa panig ng Endlos na itaboy ang extraterrestrial demons palabas ng Endlos. Bato para isara ang pagbubukas sa Endlos. Pagkatapos, iningatan niya ang asensya ng Colorecho Stone sa Teuma Village. Lahat ng naninirahan sa nayon ng Teuma ay lingkod ni Lady Tahila. "Inutusan kaming manatili rito at bantayan ang bato ng Colorecho. Sa mga nagdaang taon, nakita namin ang isang bagong buhay na nagsisimulang mabuo sa loob ng bato, at inaasahan namin ang pagsilang ng isang bagong nilalang. Gayunpaman, ang iyong kaluluwa ay sumanib sa Colorecho Stone ngayon." Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Cray, nagtanong si James, "Sino si Lady Tahila?" Hindi sinagot ni Cray ang tanong niya. Sa halip, tinitigan niya si James ng matinding titig. "Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa Colorecho Stone, at paano mo nalaman kung nasaan ito?" Huminto si James ng ilang segundo. Pagkatapos, nagpasya siyang magbahagi ng matapat. "Ako ay pinangalan ng James Caden sa aking nakaraang buhay. Narating ko na ang aking wakas nang makipaglaban ako sa pangalawang commander ng extraterrestrial demons, si Mekaisto Zelkart. Ang aking mga kapangyarihan at base sa paglilinang ay medyo hindi sapat noong panahong iyon. Kahit na mayroon akong legacy ni Emperor Raya at ang Endless Heart, hindi pa rin ako kalaban ni Mekaisto. Noong nakaraan, nakilala ko ang isang taong nakakakita ng hinaharap. Nakita niya ang isang hula ng aking hinaharap at binigyan niya ako ng isang inscription ng maaga. Sa tulong ng inscription, nalaman ko na may lalabas na sinag sa aking huling labanan. Ang light beam ay isa sa tatlong light beam, na lumitaw sa paglikha ng Endlos na hinahabol ng extraterrestrial demons. Ang aking kaluluwa ay pinagsama sa sinag ng ilaw noon. Sa panahong iyon, natuklasan ko ang pagkakaroon ng Colorecho Stone. Pagkatapos noon, sinimulan kong hanapin ang bato. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Cray habang nakikinig sa mga kwento ni James. Nakarinig na ako ng ilang kwento tungkol kay James Caden. Ang tao ay isang tunay na bayani. Handa niyang isakripisyo ang sarili para mailigtas ang buhay ng marami pang iba.
Siya ang pinakamagandang opsyon natin sa iba pang namatay na mga magsasaka na ang kaluluwa ay sumanib sa Colorechuo Stone. Higit pa rito, halos imposible na nating alisin ang kanyang kaluluwa sa bato ngayon. Napaisip si Cray. Sinimulan ni Cray, ayon kay Lady Tahila, ang taong ipinanganak mula sa Colorechuo Stone ay magiging Panginoon ng nayong ito. Ang taong iyon ay tutulong din sa pagtanggal ng selyo sa loob ng katawan ng mga taga-nayon. Nanlaki ang mata ni James. Nagpatuloy si Cray, isang selyo ang inilagay sa lahat ng katawan ng mga taga-nayon ng Teuma na ginagawang imposible para sa amin na umalis sa nayon ng masyadong mahaba. Maaari lamang kaming manatili sa Teuma habang nabubuhay kami. Dahil ikaw ang may-ari ng Colorechuo Stone ngayon, maaari mong subukang alisin ang selyo sa aming mga katawan at maging aming bagong Panginoon. Lahat kayo may selyo? Tanong ni James. Tumango si Cray. Hindi lang yun. Kahit na ang nayon ay inilagay sa ilalim ng isang selyo. Hindi inaasahan ng 5,014 na Ames na ang nayon at ang mga tao nito ay inilagay lahat sa ilalim ng selyo. Gayunpaman, tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Huwag kang mag-alala, Mr. Cray. Kapag ang aking kapangyarihan ay ganap ng naibalik, tutulungan ko ang mga tao ng Teuma na alisin ang selyo na inilagay sa kanilang mga katawan. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Cray nang marinig ang saad ni James. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo, bahagyang tumango, at bumalik sa nayon. Tinitigan ni James ng malalim ang namamalagi na figure ng matanda. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, kaya na ni James na umalis sa Teuma. Gayunpaman, naramdaman niyang may mas nakatago sa mahiwagang nayon na ito. Maaaring hindi pa naibahagi sa akin ng punong nayon ang lahat ng sikreto ng baryong ito. Mananatili ako dito hanggang sa maibalik ang aking kapangyarihan. Pagkatapos, susubukan kong malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa Teuma. Nagdesisyon si James sa loob-loob. Sa main hall ng Heavenly Court, umupo si Jacopo sa upuang nakalaan para sa Panginoon. Si Thea, ang matrona ng human race, ay nakaupo sa kanyang kanan. Inilibot ni Thea ang paningin sa buong kwarto. Then, she announced, I can sense that James is still alive. Gusto kong sabihin sa inyong lahat na hinahanap ng mga tao si James Caden. Naglalagay ako ng malaking pabuya para sa mga makapagbibigay sa amin ng impormasyon sa kinaroroonan ni James. Kahit na naabot na ni Thea ang Chaos Completer rank, na-detect lang niya ang presensya ni James ngunit hindi ang eksaktong lokasyon nito. Higit pa rito, magiging napakahirap at pag-uubos ng oras para sa kanya na maghanap sa bawat lugar sa 10 distrito. Ang tanging posibleng paraan na natitira ay ang makakuha ng maraming tao sa iba't ibang distrito upang hanapin si James sa pamamagitan ng pag-aalok ng gantimpala. Naiintindihan. Sabay-sabay na sagot ng mga lalaking naruroon sa bulwagan. Matapos matanggap ang mga utos ni Thea, maraming mga magsasaka ng tao ang naglakbay sa Endlos upang maikalat ang balita at hanapin si James ng sabay-sabay. Habang ang balita ng gantimpala ay umabot sa iba't ibang angkan at lahi sa 10 distrito, dumarami ang mga magsasaka na sumama sa paghahanap kay James upang maangkin ang gantimpala. Samantala, nananatili pa rin si James sa maliit na nayon na matatagpuan sa loob ng Preste District. Nalaman niyang si Zayden Dalibor ang naging bagong Panginoon ng Endlos. Isa pa, nalaman niyang nakamit ni Thea ang Chaos Completer rank. Nagawa pa niyang kunin si Zayden. 2/3 sa isang labanan, at nauwi sa isang tie ang kanilang laban. Nabalitaan din ni James kung paano pinalo ni Taran si Zayden habang wala siya. Bukod doon, nalaman niya ang tungkol kay Emperor Hetsema sa unang pagkakataon. Lumipas ang mga araw, mas naging magkatugma ang kaluluwa ni James at ang kanyang bagong katawan. Sabay-sabay ding tumaas ang kanyang kapangyarihan. Sa wakas, nakapasok na naman si James sa quasi-chaos rank. Pagkatapos, napansin niyang bumagal ng husto ang recovery rate ng kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, si James ay hindi partikular na nababahala sa pagbabago. Nagawa na niyang gumamit at gumanap ng maraming signature skills sa quasi-chaos rank. Magagawa niyang protektahan ang kanyang sarili hanggat hindi niya kailangang harapin ang mga kalaban tulad ni Zayden o Taran. Isang araw, nagtipon ang mga taga-nayon ng Teuma sa bahay ng punong nayon.
Umupo si James sa isang upuan. Tinanong niya, sino sa inyo ang gustong mauna? Itinuro ni Cray ang kanyang tingin kay Your Honor. Mauna ka, Your Honor. Lumapit ang dalaga kay James at huminto sa harapan niya. Maningning ang mga mata niya sa pag-asa. Pwede. Matatanggal mo ba talaga ang selyo? Kailangan kong subukan ito, sagot ni James. Hindi siya sigurado na magtagumpay siya sa unang pagsubok dahil ito ang unang pagkakataon na pinahintulutan siyang suriin ang selyo sa mga katawan ng mga taga-nayon. Gayunpaman, nakadama siya ng tiwala sa kanyang malawak na kaalaman sa iba't ibang mga inscription. Tumayo si James mula sa pagkakaupo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinadala ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng kanyang palad. Habang marahang ilapat ni James ang kanyang palad sa noo ni Your Honor, naramdaman ng ginang ang kapangyarihan ni James na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi nagtagal, naramdaman ni James ang pagkakaroon ng maraming misteryosong inscription sa katawan ni Your Honor. Matapos itong pag-isipan, maingat na itinuro ni James ang daloy ng kanyang kapangyarihan patungo sa mga inscription. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang kanyang kapangyarihan sa isa sa mga inscription, nag-trigger ito ng biglaang pagbabago sa mga inscription. Isang napakalaking enerhiya ang nabuo at pinakawalan mula sa mga inscription, na agad na pinaalis ang kapangyarihan ni James sa katawan ni Your Honor. Naapektuhan din ng enerhiya si Your Honor. Ang ginang ay umubo ng isang subo ng dugo at nawala ng malay pagkatapos. Your Honor. Nagmamadaling pumunta si Hai sa gilid ni Your Honor para buhatin siya sa sahig. Kumunot ang noo ni James at bumulong sa sarili, ano iyon? Si Cray ay lumitaw na ganap na hindi nababagabag habang ipinaliwanag niya, ang selyo ay nilikha mismo ni Lady Tahila. Kung sino man ang susubukan at tanggalin ito sa pamamagitan ng puwersa, anumang pagtatangka ay mag-trigger ng selyo at magdudulot ng pinsala sa may dala ng selyo. Medyo natarante si James. Ang mga inscription sa loob ng kanyang katawan ay medyo hindi karaniwan. Hindi ko ma-decipher at alisin agad ang mga ito. Gayunpaman, bigyan mo ako ng ilang oras, at hahanap ako ng paraan upang malutas ang mga inscription na ito. Si James ay taos-pusong masabik kaysa sa iba na makahanap ng mga bagong inscription na banyaga o hindi kilalang pinagmulan. Sa parami ng mga bagong inscription na idinagdag sa pagkakabuo ni James, nalaman niya na ang kapangyarihan ng kanyang pagbuo ay bubuti habang dumarami ang mga pagkakaiba-iba nito. Sa makatuwid, higit na handa si James na gumawa ng anumang natatanging mga inscription dahil makakatulong ito na makinabang siya sa katagalan. Tama na para sa araw na ito. Pwede ka nang umalis. Hinaway-kaway ni Cray ang kanyang kamay at magalang na pinaalis si James. Bahagyang tumanggo si James at lumabas ng kwarto. Pagkasara niya ng pinto sa likod niya, nakita ni James na naka-activate ang isang formation cast sa paligid ng kwarto. Napakamot sa tungki ng ilong ng lalaki habang nakatitig sa pinto. He mumbled under his breath, naglagay pa sila ng formation. I wonder kung ano ang pinag-uusapan nila doon. Pagkatapos, dahan-daang lumayo si James. Sa loob ng silid, tuluyang nagkamalay si Your Honor. Gayunpaman, ang binibini ay kasing puti ng isang kumot. Malungkot ang ekspresyon ni Cray habang nakatingin sa babaeng nagpapahinga sa isang upuan. Mr. Cray, mapagkakatiwalaan ba talaga natin ang 49? Tanong ng isa sa mga taga-nayon. Umiling si Cray. Hindi ko masabi kung siya ba talaga si James Caden. Kung siya ang taong narinig na nating lahat ang mga kwento, maaari tayong magtiwala sa kanya. Medyo matagal ko nang pinagmamasdan ng lalaking ito. Ang lalaki ay may tunay at hindi mapagpanggap na disposisyon. May nakita akong bakas ng demonyong enerhiya sa katawan niya. Gayunpaman, ang kanyang pakiramdam ng moralidad at katwiran ay sapat na malakas upang pigilan ang demonyong enerhiya mula sa pagkawala ng kontrol. Dapat ba natin siyang pasukin sa secret library? Tanong ni Hai. Tumigil sandali si Cray at sinabing, kailangan niyang pumasok sa lihim na aklatan at alamin ang Orstellan art. Kung walang kaalaman sa Orstellan art, hindi niya maaalis ang selyo sa ating mga katawan. Anong gagawin natin ngayon? Di pa namin na-confirm ang identity niya, kaya hindi na lang kami mag-aabot ng art sa kanya ng ganito. Habang pinag-uusapan ng iba ang susunod nilang gagawin, nanatiling tahimik si Cray at nagmuni-muni.
Sa bandang huli, nakagawa siya ng desisyon. Ang tanging pagpipilian na natitira natin ngayon ay upang i-unlock ang lihim na kaharian. Nag-iwan ng mensahe si Lady Tahila para sa amin bago umalis sa lugar na ito. Kung may mangyari sa Colorecho Stone at walang bagong nilalang na nabuo mula rito, dapat buhayin ng ating mga tao ang lihim na kaharian. Ang taong maaaring magtagumpay sa paggawa nito sa lihim na kaharian ay magiging karapat dapat na magkaroon ng Orstellan art. Bubuksan ba natin ang lihim na kaharian para sa 49 ng mag-isa? Siyempre hindi, tugon ni Cray, wala na ang Colorecho Stone. Walang saysay na bantayan natin ang lugar na ito o itago ito. Maaari naming ihayag ang aming lokasyon at maikalat ang balita tungkol sa Orstellan art. Kahit sino ay malugod na pumasok sa lihim na kaharian upang makuha ang Orstellan art. Ma'am, yun lang ang paraan ngayon. Kung 49 talaga ang nakalaan para sa Colorecho Stone, malalampasan niya ang pagsubok. Ayon sa mga salita ni Lady Tahila, ang pagiging ipinanganak mula sa Colorecho Stone ay magpapalaya sa mga taga-nayon ng kanilang selyo at aalisin ang selyo ni Teuma. Gayunpaman, ang isa pang nilalang ay nakagapos sa bato sa sandaling ito at humadlang sa kanilang misyon na alisin ang mga selyo. Noong una, umaasa si Cray na magagawa ni James ang gawaing iyon. Nang makitang nabigo si James ngayon, nagpasya si Cray na oras na para magpatuloy sila sa alternatibong plano. Sa pamamagitan ng pag-unlock sa kanilang lihim na kaharian, ang Orstellan Realm, ang taong makakapasa sa mga pagsusulit sa loob ng kaharian ay bibigyan ng pagkakataong matutunan ang Orstellan art. Ang may hawak ng Orstellan art ay magkakaroon ng kaalaman upang alisin ang selyo ng mga taga-nayon ng Teuma. Pagkatapos masuri ang sitwasyon, nagpasya si Cray na ihayag ang lokasyon ni Teuma sa labas ng mundo at tanggapin ang mga magsasaka na maaaring interesado sa Orstellan art na pumasok sa kanilang lihim na kaharian. Upang maipalaganap ang balita sa buong 10 distrito, kailangan namin ng taong angkop sa gawain. Hinaplos ni Cray ang kanyang balbas. Dapat nating hilingin kay Haring Marcy Ice na tulungan tayo sa pabor na ito. King Marcy Ice. Ang mga taga-nayon ay nagbulang-bulungan sa kanilang mga sarili nang mabanggit ang pangalang iyon. Pumunta tayo sa pwesto niya ngayon. Tumayo si Cray at tinungo ang pinto. Nakatayo si James sa labas ng bahay. Gusto niyang subukang mag-eavesdrop sa usapan na nangyayari sa loob ng kwartong kalalabasan niya lang. Gayunpaman, nalaman niya na ang kanyang Zen ay hindi maaaring tumagos sa malakas na formation cast sa ibabaw ng silid. Noon lang, nakita niya si Cray at ang mga taga-nayon na papalabas ng bahay. Walang sinuman sa kanila ang nagbigay pansin sa kanya habang tila sila ay patungo sa isang espiritual na bundok na matatagpuan sa gilid ng nayon. Nakita ni James si Yarona at naabutan siya. Nagtataka siyang nagtanong, "Saan kayo pupunta?" Mahinang sagot ni Yarona, "Mr. Gusto ni Cray na ipahayag ang pagbubukas ng Orstellan Realm sa labas ng mundo." Makikilala niya ngayon si Haring Marcy Ice. Orstellan Realm. Narinig ni James ang pangalan sa unang pagkakataon. Sinabi ni Yarona kay James kung ano ang napag-usapan ng mga taga-Teuma ngayon. Mayroon kang Colorecho Stone, ngunit parang hindi mo pa maalis ang selyo sa aming mga katawan. Kaya, plano ni Mr. Cray na i-unlock ang Orstellan Realm para pumili ng kahalili ng Orstellan art. Matapos makinig sa paliwanag ni Yarona, nagpout si James at bumulong sa mahinang boses. "Gaya ng sinabi ko, kailangan ko lang ng mas maraming oras para malaman ito. Positibo ako na hahanap ako ng paraan para i-undo ang selyo. Wala na tayong masyadong oras na natitira, bagaman." Napakunot ang noo ni Yarona. Ang selyo sa ating katawan ay may limitasyon sa oras. Ang countdown ay magsisimula sa sandaling ang bagong nilalang ay ipinanganak mula sa Colorecho Stone. Tinansya namin ang oras ng kapanganakan ng nilalang na ito ay mga ilang taon. Mayroon kaming limitasyon sa oras na madalas na lumilipas pagkatapos nito. Kung hindi namin maalis ang selyo na nakalagay sa ibabaw namin at sa nayon sa loob ng 10 panahon, lahat ay mawawala kasama ng nayon kapag natapos na ang oras. Ang ating pag-iral ay ganap na mapapawi. I see. Bumaba ang tingin ni James. So, para iyon sa mga sale. Pero bakit ang taong naglagay ng mga selyo sa mga tao ay nagtakda ng napakaraming paghihigpit?
Ano ang sinusubukan niyang makamit? Napaisip si James. Kung gayon, sino si King Marcy Ice? Isang tanong na naman ang binanggit ni James. Sumagot si Yarona, matagal ng panahon ang nakalipas, ang Tiuma ay talagang tahanan ng isang maimpluwensyang at kilalang sekta na tinatawag na Orstellan Sect. Matapos mapigilan ang pagsalakay ng mga extraterrestrial na demonyo at si Lady Tahila, ang santo ng Orstellan Sect, ay tumulong sa pagpapanumbalik ng Endlos. Ang Orstellan Sect ay naging anonymity. Sa bandang huli, tinawag naming Tiuma ang lugar na ito. Si Haring Marcy Ice ay isang henyong cultivator mula sa Tiuma na may nakakatakot na kapangyarihan at kasanayan. Sa kasaysayan ng Tiuma, mayroon lamang isang tao na ang mga kasanayan at kaalaman ay maaaring tumugma sa kay Haring Marcy Ice. Maaaring hindi mo pa nakilala ang lalaki noon, ngunit tiyak na pamilyar ka na sa kanyang mga kwento sa ngayon. Ha? Sino yun? Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Zariah Fayed. May binanggit na pangalan si Yarona. Ah, sino yun? Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon dati. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata at umiling. Siya rin ay tinatawag na Emperor Raya. Ano? Emperador Raya. Nagulat si James sa labas ng kanyang talino. Tama iyan. Sumama sa usapan nila si Hai. Si Emperor Raya, o Zariah, ay miyembro ng nayon ng Tiuma. Hindi ba't bawal kayong lahat na lumayo sa Tiuma Village ng napakatagal? Naaalala ko na si Emperor Raya ay nanatili sa labas ng mundo ng mahabang panahon, tanong ni James. Paliwanag ni Yarona, dala rin ni Zariah ang selyo. Gayunpaman, napakalakas at talino ng lalaki kaya nakuha niya ang kapangyarihang tanggalin ang selyo ng mag-isa. Kaya naman nagawa niyang umalis sa Tiuma at maglakbay sa labas ng mundo. Sa kabilang banda, si Haring Marcy Ice ay isang superior na magsasaka na ang kapangyarihan ay mas mababa lang ng kaunti kaysa kay Emperor Raya. Minsan na rin siyang nagkaroon ng pagkakataong basagin ang selyo sa loob ng kanyang katawan. Sa kasamaang palad, natalo siya sa labanan kay Zariah noong nakaraan at sa gayon ay nawalan siya ng pagkakataong magsanay sa ating santuwaryo. Ang insidente ay nakaapekto sa espiritu at mental na kalagayan ni Haring Marcy Ice. Isang hindi kapansin-pansin, tiwangwang na espiritual na bundok ay matatagpuan sa isang gilid ng nayon ng Tiuma. Ang espiritual na enerhiya na nabuo ng mga lupain sa lugar na iyon ay hindi partikular na mataas. Kaya naman, hindi maraming magsasaka ang pipili ng espiritual na bundok bilang kanilang lugar ng pagsasanay. Dinala ni Cray ang mga taga-nayon sa isang lugar kung saan makikita nila ang mukha ng isang matangkad at matarik na bangin. Pagkatapos, malakas na tumawag si Cray, Zavas, oras na para tapusin ang iyong pagmumuni-muni ngayon. Umalangaw-ngaw ang malalim na boses ni Cray habang umaalingaw-ngaw ito sa paligid ng bundok. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang magkaroon ng mga bitik sa dingding ng bangin. Nakita ni James at ng mga taga-nayon ang hugis ng isang pinto na lumilitaw sa mukha ng bangin. Isang ulap ng alikabok ang tumaas habang ang mga bato at buhangin ay nahulog mula sa dingding. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Isang lalaking mahaba at magulo ang buhok ang lumabas ng pinto sa susunod na sandali. Ang kanyang mga damit ay sira-sira na tila hindi niya ito pinalitan ng maraming taon. Bahagyang yumuko ang mga taga-nayon nang makita ang lalaki. Tungkol saan ito? Huminto si Zavas Fayed sa harap ng karamihan at walang pakialam na nagtanong. Nakahanap ng bagong master ang Coloretsu Stone, sagot ni Cray. Oh, nagtaas ng kilay si Zavas. Gayunpaman, mukhang hindi siya gaanong interesado sa bagay na iyon. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Sabi ni Cray, ikaw ay isang kahanga-hangang henyo na magsasaka, Zavas. Sabik kang humanap ng paraan para lisanin ang Tiuma sa nakaraan. Sa kasamaang palad, natalo ka sa labanan kay Zariah noon. Pinahintulutan si Zariah na makapasok sa santuwaryo at tumanggap ng kayamanan. Pagkatapos noon, nagawa niyang likhain ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, sinira ang selyo sa kanyang katawan, at iniwan ang Tiuma. Well, inaamin ko ang aking pagkawala. Nagkibit balikat si Zavas. Kahit na ang Coloretsu Stone ay may bagong master na ngayon, ang kasalukuyang may hawak ng bato ay walang kapangyarihan na tanggalin ang selyo sa ating katawan.
Napagpasyahan naming i-unlock ang Orstellan Realm para pumili ng kahalili para sa Orstellan Art. Ikaw sana ang perpektong kandidato para matutunan ang Orstellan Art. Gayunpaman, nilinaw ni Lady Tahila na walang sinuman sa mga tao ng Tiuma Village ang pinapayagang matuto ng Orstellan Art. Kaya nga naparito ako ngayon para makita ka. I need you to head to the outside world and spread the word about this. Naisip ito ng Cray, at napagpasyahan niya na si Zavos ang perpektong kandidato para sa gawain. Sa pambihirang kapangyarihan at kakayahan ni Zavos, madali niyang makuha ang atensyon ng ibang mga magsasaka. Sa pamamagitan ng paggamit sa gilid na iyon, maaari nilang makuha ang balita tungkol sa Orstellan Art sa 10 distrito sa lalong madaling panahon. Sino ngayon ang may Coloretuous Stone? Tanong ni Zavos. Nang marinig ang tanong, sabay-sabay na ibinaling ng mga taga-nayon ang kanilang mga mata kay James, na nakatayo sa likuran ng karamihan. Inayos ni James ang sarili at bahagyang yumuko. Nginitian niya si Zavos. Isang karangalan na makilala ka, Mr. Zavos. Ako si James Caden. Itinuon ni Zavos ang kanyang tingin kay James. Matapos makumpirma na naabot na ni James ang Quasi-Chaos rank, kumunot ang noo ng lalaki. Nakuha niya ang Coloretuous Stone na may ganoong antas ng cultivation rank. Sumagot si Cray, hindi mo siya dapat masyadong basta-basta, Zavos. Nakamit niya ang maraming magagandang bagay sa kanyang nakaraang buhay. Nagtagumpay ang lalaki sa isang labanan laban sa pangalawang extraterrestrial demon commander sa Chaos Elemental rank. Natanggap pa niya ang pamana ni Ziraya at pinagkadalubhasaan ang kaalaman sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Sa isang kisap mata, nag-teleport si Zavos at muling nagpakita sa harapan ni James. Napakabilis niya kaya nagulat si James. Walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang ang binata. Ikaw ang kahalili ng kaalaman at pamana ni Zirae. Inayos ni Zavos si James ng matalim na tingin. Medyo nauutol si James, Mr. Zavos, wala akong natanggap na formal o direktang pagtuturo mula mismo kay Zirae Fayed. Gayunpaman, natutunan ko ang Tenfold Realms Transcendent Art na nilikha niya. Napakabuti. Napangiti si Zavos. Pagkatapos kong matalo sa labanan kay Ziraya, pumasok siya sa santuwaryo at nilikha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makita siya bago siya nawala. Ngayon, titingnan ko sa sarili ko kung ganoon kahusay ang signature skill na ginawa niya. Nang marinig ang mga salitang iyon, napakunot ang noo ni James. Hindi ba ito masyadong unfair para sa akin, Mr. Zavos? Naka-advance lang ako sa Quasi-Chaos rank. Malayo pa ako para mabawi ang lahat ng kapangyarihan ko. Paano ko kaya susubukan na labanan ka? Aayusin ko ang aking cultivation base at lalaban din sa mga kapangyarihan ng Quasi-Chaos rank, mungkahi ni Zavos. Natahimik si James nang may pumasok na ideya sa kanya. Tinanong niya, paano kung natalo ka? Imposible iyon. Walang alinlangan si Zavos sa kanyang mga kakayahan at kakayahan. Walang paraan na matatalo ako. Si Ziraya lang ang taong kayang talunin ako kahit naging kami. Parehong nasa parehong ranggo ng paglilinang. Tsaka mag-spar lang kami. Hindi ito isang labanan para magpasya sa buhay at kamatayan ng isang tao. Sinasabi ko lang kung paano kung mangyari iyon. Paliwanag ni James, hindi mo aakalaing papayag ako sa isang battle challenge ng ganoon kadali. I'll need some form of reward as motivation, hindi ba? Magiging loyal subordinate mo ako kapag natalo ako sa sparring. Hindi man lang nagdalawang isip si Zavos sa kanyang pangako. Lubhang kumpiyansa siya na walang makakatalo sa kanya. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa mga tao nang marinig ng mga taga-nayon ang mga salita ni Zavos. Tinaas ni Cray ang kamay niya at pinutol si Zavos, masyado kang nagmamadali, Zavos. Kahit na natalo si James sa labanan sa pangalawang commander ng mga extraterrestrial na demonyo, gayunpaman ay nagawa niyang sirain ang isa sa mga clone ng commander. Hindi tulad ni Zavos, may pakiramdam si Cray na maaaring talunin ni James si Zavos kung silang dalawa ay nasa iisang cultivation rank. Bumantong hininga si Zavos. Pagkatapos, sinabi niya, ilipat natin ito sa arena. Bumantong hininga si Cray na may pagbibitiw. Mabuti. Itinaas ng matandang lalaki ang isang palad at nagsimulang gumawa ng maraming inscription.
Habang parami ng parami ang mga inscription sa paligid nila, nakikita ni James at ng iba pa kung paano unti-unting nagbabago ang kanilang paligid. Lahat sila ay tila dumating sa tabi ng isang malaking arena, na ganap na napapaligiran ng lantian, marilag na espiritual na mga bundok. Nag-teleport si Zavos at muling lumabas sa battle arena, sinundan ni James. Ang binata ay may kalmado at determinadong tingin sa kanyang mga mata. Si James ay may lubos na pananalig na siya ay walang kapantay sa mga may kaparehong ranggo ng paglilinang gaya niya. Sigurado siyang kaya niyang pabagsakin kahit si Emperor Raya kung ang huli ay nasa quasi Chaos rank din. Samantala, tuwang-tuwa ang mga taga-nayon habang hinihintay nilang magsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaking iyon. Sino ang sinabi mong mananalo? Siyempre si King Marcy Ice. 49 ang nagsasabing siya ang reincarnation ni James Caden. Gayunpaman, ang mga kwento ng labanan sa pagitan nila ni Mephisto Zelkart ay salita ng bibig na nakalap ni Hai. Ang mga kwentong iyon ay maaaring pinalaki. Sa tingin ko mananalo din si Haring Marcy Ice. Ang The Marcy Ice Path na naitala sa Divine Martial Scripture ni Haring Marcy Ice ay isa sa mga pinakakat-anji tanging kasanayan sa lagdan na nilikha kailanman. Talaga, maaaring matalo ni Haring Marcy Ice si Emperor Raya kung magkakaroon sila ng labanan sa ibang pagkakataon. Sa arena, tumayo si Zavos habang nasa likod ang mga kamay. Tila na-relax siya habang sinasabi, maaari mong gamitin at ipamalas ang anumang mga kasanayang natutunan mo, binata. Ang aming saintess ay naglagay ng isang ligtas na porma sayon sa paligid ng arena. Hindi mo na kailangang magpigil. Ako ay malugod na obligado, kung gayon. Inactivate ni James ang Omniscience Path ng sabay-sabay at pumasok sa estado ng 11th rank. 3 bilog ng halo ang kumikinang sa katawan ni James. Nagpasya siyang lumaban lamang gamit ang kapangyarihan ng Omniscience Path upang masukat muna ang mga kakayahan at kakayahan ni Zavos. Ang kanyang kalaban ay usap-usapan na kasing lakas ni Emperor Raya, kung tutuusin. Malamang na pinag-aralan niya ang Divine Martial Scripture na ipinakalat sa labas ng mundo. Pinaplano niyang gamitin ang signature skill na nilikha ni King Marcy Ice laban sa mismong lumikha. Hindi ba't medyo nagmamadali? Ang mga taga-nayon ay halos nalibang sa kung paano umuunlad ang mga bagay. Sa kabilang banda, tumanggo si Zavos ng pagsang-ayon nang makita ang kapangyarihang binitawan ni James. Hindi masama. Nagawa mong makabisado ang Marcy Ice Path mula sa Divine Martial Scripture at maabot ang 11th rank of Marcy Ice Path. Gayunpaman, mahaba-haba pa ang mararating mo bago makamit ang ganap na kaliwanagan ng kasanayan. Ang Marcy Ice Path mula sa Divine Martial Scripture. Natarante si James sa pagbanggit ng mga bagong pangalan na hindi pa niya narinig. Ngumiti ng malapad si Zavos. Nilikha ko ang Divine Martial Scripture at inilabas ito sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang banal na kasulatan ay isang pinasimpleng bersyon ng mga kasanayang naisip ko. Sa paglipas ng panahon, ang kaalamang nakapaloob sa banal na kasulatan ay unti-unting nabuo sa tinatawag ng mga tao sa labas ng mundo na Omniscience Path. Ginawa mo ang Omniscience Path. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Mula sa natutunan ni James sa ngayon, ang kaalaman sa Omniscience Path ay umiral ng napakatagal na panahon. Gayunpaman, dalawang magsasaka lamang, sina Yardos at Soren, ang nakamit ang mahusay na kaliwanagan at karunungan sa kasanayan. Hindi niya inaasahan na malaman na ang Omniscience Path ay orihinal na Marcy Ice Path, na nagmula sa Divine Martial Scripture. Of course, mahinahong sagot ni Zavos. 3 halo ang umikot sa katawan ni Zavos at kumikinang ng maliwanag habang sinimulan niya ang 11th rank kaagad. Pagkatapos, nagunat siya ng braso at sinenyasan si James. Pwede ka munang magsimula. Huminga ng malalim si James. Alam niyang hindi niya kayang pabayaan ang kanyang pagbabantay sa paligid ni Zavos. Agad na nakabuo si James ng 10 anyo ng enerhiya gamit ang mga kapangyarihan ng Tenfold Realms Transcendent Art. Isang napakalawak na aura ang lumabas mula kay James habang ang 10 enerhiyang iyon ay umiikot sa kanyang katawan. Pagkatapos, pinakawalan niya ang Blithe Omniscience para mag-teleport at muling lumabas bago si Zavos. Sa isang iglap, inihampas ni James ang kanyang kamao sa mukha ni Zavos.
Natuklasan ni Zavis ang isang kakaibang enerhiya nang ang ikalawang James ay nagsimulang bumuo ng mga kapangyarihan ng Tenfold Realms Transcendent Art. Mabilis na pinataas ng lalaki ang ranggo ng Marcy Ice Path mula sa ika-11 hanggang sa ika-13 ranggo. Sa ika-12 ranggo ng Marcy Ice Path, ang isang cultivator ay maaaring makabuo at makabuo ng isang bagong anyo ng kapangyarihan dahil ang bawat aspeto ng kanilang pisikal na kondisyon ay umabot sa perpektong pag-synchronize. Sa ika-13 ranggo, ang magsasaka ay makakagawa ng isang hindi kapani-paniwalang pambihirang tagumpay at makapasok sa totoong estado ng Marcy Ice Path. Sa isang split second, nag-react si Zavis sa galaw ni James at inibol ang kamao niya para kontrahin ang atake ni James. Boom! Maraming bitik ang nabuo sa espasyo sa paligid ng arena nang magkadikit ang kamao ng magkabilang lalaki. Makalipas ang ilang segundo, napaatras silang dalawa dahil sa impact. Ang kapangyarihan ng ika-13 ranggo ng Marcy Ice Path ay napakalakas. Kahit na pinakawalan ni James ang 10 kapangyarihan sa pamamagitan ng Tenfold Realms Transcendent Art, hindi niya nagawang madaig si Zavis. Nang makalma na si James, malakas siyang nagreklamo, Mr. Zavis, hindi mo tinupad ang iyong pangako. Sinabi mo na aayusin mo ang iyong cultivation na ranggo upang tumugma sa akin sa panahon ng labanan. Isang tawa ang pinakawalan ni Zavis. Pinigilan ko ang aking cultivation na ranggo upang tumugma sa iyo, at hindi ko pa nasisimulang gamitin ang bahaging iyon ng aking kapangyarihan. Ang Marcy Ice Path ay isang signature skill na ginawa ko. Sa teknikal na pagsasalita, hindi ito kumakatawan sa aking kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Walang dapat pabulaanan si James sa mga sinabi ni Zavis dahil karamihan ay tama ang sinabi niya. Ang kaalaman sa Tenfold Realms Transcendent Sutra ay kahanga-hanga gaya ng sinasabi ng iba. Sa pamamagitan lamang ng quasi-chaos rank powers, nagawa mong kunin ang aking pag-atake sa ika-13 ranggo ng Marcy Ice Path sa pamamagitan ng pag-channel sa 10 kapangyarihang iyon. Sa kasamaang palad para sa iyo, nakamit ko ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Nagsusumikap na ako sa pagpasok sa ika-15 ranggo ngayon. Sa tingin mo ba matatalo mo pa ako? Ang ika-14 na ranggo. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Ako ay nasa ika-11 ranggo, samantalang si Haring Marcy Ice ay umabant sa ika-14 na ranggo. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga ranggo sa Omniscience Path, ang mga kapangyarihan ng ika-10 ranggo ay katumbas ng mga kapangyarihang quasi-chaos rank habang ang mga kapangyarihan sa pang-11 na ranggo ay katulad ng sa kapangyarihan ng Chaos Elemental rank. Sa pag-akyat natin sa ika-14 na ranggo ng Omniscience Path, ang mga kapangyarihan nito ay katumbas ng kapangyarihan ng Chaos Essential rank. Iyon ay nangangahulugan na kahit na si Zavis ay sumuko sa paggamit ng mga kapangyarihan ng kanyang aktwal na cultivation rank, maaari pa rin niyang gamitin ang kapangyarihan ng Chaos Essential rank sa pamamagitan ng Marcy Ice Path, pag-iisip ni James. Matapos lumipas ang unang pakiramdam ng pagkabigla at pagkamangha, sinimulan ni James na tasahin ang kanyang sitwasyon sa isang maayos na paraan. Sa kanyang nakaraang pakikipaglaban kay Mephisto, nagawa ni James na magdulot ng matinding pinsala sa kanyang kalaban sa Chaos Completer rank kahit naabot lang niya ang Chaos Elemental rank. Sa ngayon, nagpapatupad lang si Zavis ng mga kapangyarihan ng Omniscience Path. Bukod dito, ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay bahagyang mas mahina kaysa kay Mephisto. Nakikita ni James ang pag-asa sa pagkatalo sa kanyang kasalukuyang kalaban. Paglaban sa sining ng langit. Habang sinimulan niya ang kasanayan, na-access ni James ang hindi mabilang na microcosm sa kanyang katawan at pinakawala ng mga kapangyarihan na nakaimbak sa loob ng sabay-sabay. Sa isang iglap, sumiklab ang aura ni James sa pagpapalakas ng mga enerhiya mula sa microcosms. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagkumpleto ng 33 hakbang. Maya-maya, sumabay ang aura ni James sa aura ng kanyang paligid. Napaatras lang si Zavis ng ilang hakbang habang sinusubukan niyang pigilin ang napakalaking pressure ng atake at aura ni James. Napahanga siya sa pagtaas ng tiklop ng aura ni James. Magaling! Napakagaling mo! Ang iyong aura at kapangyarihan ay tumaas ng husto. Kung ganoon, hindi rin ako magpipigil. Sinimulan ni Zavis ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path sa susunod na sandali.
Isang nakakatakot na dami ng aura ang naglabasan mula sa lalaki halos kaagad. Parehong naglunsad ang dalawang lalaki ng kanilang susunod na pag-atake sa isa't isa ng sabay. Nang malapit na sila, naramdaman ni James kung paanong ang mga kasanayang ginamit niya ay hindi pa rin sapat upang ilihis ang atake ni Zavas. Mabilis na ginawa ni James ang kanyang pormasayon para matrap si Zavas. Si Zavas ay ganap na nahuli nang bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakabalot sa isang kakaibang pormasayon. Itinuon niya ang kanyang kapangyarihan at naglunsad ng isang sabog sa hadlang ng pormasayon. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay tila hindi nagdulot ng anumang pinsala sa pormasayon. Sa kabilang banda, alam ni James na hindi sapat ang kanyang pormasayon para mahawakan ng matagal si Zavas. Dapat niyang gamitin ang pagkakataon na ibagsak si Zavas sa isang pagkakataon. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-conjure ng mga inscription ng iba't ibang kasanayan sa pagpirma gaya ng Universal Sword Art, The Blossoming, at Tenfold Realms Transcendent Art. Habang ang mga inscripsyong iyon ay pinagsama sa pormasayon, ang kaukulang mga kasanayan sa pagpirma ay ginawa at ang mga pag-atake ay nakadirekta kay Zavas. Hindi nagtagal, napuno ng dugo at mga sugat ang katawan ni Zavas. Ang mga taga-nayo ng Teuma ay nagmasid sa pagkamangha habang si James ay pinamamahalaang makulong at madaig si Zavas. Ang Haring Marcy Ice ay binubugbog.